Pinansin yung post ni Kiko Barsaga, ito mga lintik na ito, pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni VP Sara. Wala na tayong katatapusan nito. Napakatahimik nila sa nakawan, pero kay Sara sila nakafocus. Sige, pag-usapan natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito. Konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito, pag-usapan naman natin. Isa pang kalokohan, di ba? Pinansin yung post ni Kiko Barsaga, ito mga lintik na ito, pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni VP Sara. Wala na tayong katatapusan nito. Napakatahimik nila sa nakawan, pero kay Sara sila nakafocus. Sige, pag-usapan natin. Matatapos na ang 1-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong Bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Hinihintay pa nila ang resulta ng apela nila sa desisyong ito ng SCA. As you know, maraming dinagdag na mga condition ng Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Ito sa akin, magpa-file daw sila. Pero sa kanya raw, mas mahirap na raw mag-file kasi tatandaan po natin, may 1-year bar rule. Hindi po pwedeng doble ang ipapasang impeachment sa isang tao, sa loob ng isang tao. Nagka-doble-doble, ang dami nilang pinasok. 4 nga yan complaint nila. Kung ang sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to. Void ab initio. Void from the beginning. It is as if walang napasang impeachment. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, may 1-year bar rule. Sa February, pwede na sila mag-file ng another impeachment against VP Sara. So, sabi nitong mama na ito, medyo mahirapan ngayon kasi maraming dinagdag na ruling ang Supreme Court. Huwag nyo na intindihin yung dinagdag. Basta magpasa kayo para kumita kayo. Ganun naman yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Pati kakampi ninyo, kapwa ninyo congressman, sinabi, kumita kayo eh. Bawat pirma, bawat pirma may kaakibat na pera. Proyekto. So, ano pa inaantay nyo? Pirma na. Ganun kasimple. Huwag nyo nang antay. Huwag nyo nang isipin kung mai-impeach si Sara o hindi. Basta pirma ng pirma para pera ng pera. As simple as that. Pero meron iba naman talaga, hindi lang sa pera. Hitting 2 birds in 1 stone. Piniperahan na. Piniperahan na ang gobyerno natin. Pero gusto talaga matanggal si VP Sara. Bakit? Habulin yung mga komunista eh. Yung mga makakaliwa. Yung mga rebelde. Yung mga nangingitnap ng bata. Yung mga child abuser. Yung mga nag-recruiter ng bata. Yung mga kaakibat ng best friend ng mga CPT and PA. Yan. Alam nyo naman, galit doon talaga si VP Sara. Hindi po pwede yun. Kasi bakit? Madugo kasi yan. Yung iba dyan pumapatay ng mga pulis, sundalo. Ayaw talaga ni VP Sara niyan. Oo, yung mga kolokoy na ganyan. So, meron talaga na ayaw makabalik si VP Sara dahil mawawalan na sila ng pera. Ngayon supported ng pera yung mga komunista. Di umano. Kaya haya-hayang buhay ng mga yan. Ingatan ninyo yung mga anak nyo. May pang-recruit na naman yung mga yan, ha? Ako, meron nga dyan convicted child abuser. Mag-iingat po kayo dyan. Ha? Lalo't pag yung anak nyo medyo dalaga, binata, nag-aaral sa lalo na pagka university, state, ako. Baka ma-recruit. Magagaling magsalita yan. May kakilala ako, 2 Dating CPP Nako, magagaling magsalita. Mainganyo ka talaga. Iingat ka dyan. Parang lahat na lang masama, sila mabuti. Mag-iingat po tayo. Anyway, dyan tayo ngayon sa impeachment. Diba? Kinalimutan nila yung problema sa baha. Dyan magko-focus ang congressman natin. Alin? Impeachment. Sisimulan na naman sa Congress. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Noong December 2024, mga mambabatas mula sa Makabayan Block ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Isa lang ang naging basihan nila rito at yan ay ang betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paglustay sa 612 million pesos. Betrayal of public trust? Yung pinapadeliver na 2 billion.
Ang gagago nito. Yung pinapadeliver, 2 billion kada buwan. Galit na galit kayo mga animal. Ay, galit na galit. Bulag-bulagang kayo. Na confidential funds Tinan mo issue nila ha. Hindi, nilakihan lang nila. Mahilig sila magpalaki. 150 million lang yung confidential funds. Anyway, kung gusto nila 600, sige. Hindi yung may issue nila eh. Ano daw pinatay daw ni PRRD 5,000. Oh, ilan lang yung nagdemanda, wala silang mahanap na 5,000. Di ba? Exaggerated talaga yung mga komunista. Oh, hindi, wala akong binabanggit kung sino yan ha. Basta mahilig sila mag-blow up. Yan yung propagandist yan, mga yan. Oh. So, nagbulag-bulagan sila doon sa magnanakaw, sa baha. Kita nyo naman eh. Dati namumorsyento ang mga kontraktor. Ngayon hindi na, wala ng porsyento. 100% amin. Bakit? Ghost projects eh. Walang ginawa. Kanila lahat. Oh, pinikit nila mata nila. Uko sila kay BP Sara. Kita nyo kung hindi kagago na itong mga to. ng OVP at DepEd. Pero sa ika-4 na impeachment complaint, 7 grounds ang inendorso ng 215 na kongresista. Yan ang ipinadala ng Kamara sa Senado. Bukod sa issue sa confidential funds, pinagbasehan din sa paghahain ang pagbabanta noon ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito yung pagbabanta niya, alam nyo yan. Kaya lang talagang ginagamit lang nito ng Kamara yan. Kasi yung nagbanta siya, sabi niya, pag pinatay ako, ang papatay lang sa akin si Martin. Yung magkakamag-anak na yan, si Lisa at si Bongbong. Patayin mo sila. So, hindi pagbabanta yun. Ang ibig sabihin lang nun, inaamin nyo na plano nyo ako talagang patayin. Yun yung punto ni Sara. Di ba kahit si Saldi ko yan ang sinasabi, papatayin siya nitong mga to? Di ba nagtutugma na lahat? So, dinadagdag lang na nila yan. Pinaiikot-ikot lang nila yan. Wala pang bagong tugon dyan ang kampo ng Vice Presidente. Pero kanina, flinex ni VP Sara ang mga nagawa at ang anyay good governance ng kanyang opisina. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa gitna ng problema ng bansa sa korupsyon, kasama raw ang bise na susugpo rito. Tuloy-tuloy daw ang kanilang trabaho. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng Nakikita nyo na ang problema natin? Di ba sinasabi ko sa inyo? Ang laki ng problema natin sa baha. December na. Sa February, ifo-focus natin impeachment. Ano mangyayari? Wala na naman yung issue ng baha. So yung mastermind, ligtas na naman. Ano ang laman ng balita? Impeachment. Ang gago, no? Yeah. Kaya ipipili talaga nila tong impeachment na to. At malami na naman congressman ang yayaman. Pubuhusan to ng pera. Definitely, pag sinimulan ang impeachment at talagang maisasampa to kay BP Sara at didinggin ito ng Senado, malaking balita yan. For how many days or how many months yan ang pag-uusapang talaga? Sigurado ko, mamamatay na yung issue ng patungkol sa ghost projects. Kaya pagtutuunan ng pansin talaga yan. They will do everything. They will spend money on this. So, hindi to mahirap gawa ng paraan para makalakap na naman ng pirma. Ang kailangan nila 2/3 votes eh. Pirmado, ayos na naman. Ang laki ng problema natin, ano? You know why? It's because of corrupt Congress. Sabi ko nga sa inyo, kahit corrupt ang presidente, pag ang Congress may tayo, may backbone, may character, hindi makakaporma presidente. Ang problema, wala din. Diyan palang kitang-kita nyo na problema eh. Sino hinahabol? Si Kiko. Si Sara. Parehas walang insertions. Kita nyo? Yung bilyon ng insertions nagpapadeliver sa bahay, tahimik. Anong gusto nyo pag-usapan sa February? Impeachment ni Sara o yung ghost projects? ating pamahalaan. Ganyan din naman ang gustong mangyari ng palasyo, ang matuldukan, ang korupsyon. Pero kahit pareho ng layunin, imposible raw na maging close sina VP Sara at Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Uy, excuse me, hindi ko best friend. Hindi ko best friend si Claire Castro. Wala akong best friend na ganyan mag-isip. Totoo naman eh. Alam, huwag na tayo magpakalayo-layo. Okay? Kumausap kayo ng abogado. Sasabihin, mali itong sinasabi talaga ni Claire. Lihis na sa katotohanan. Kumausap kayo ng nasa PCO. Kahapon lang na-interview namin, may show kami, na-interview namin si Doc Badoy. Hindi ganito ang asal ng
binaboy ni Claire ang opisina ng PCO. Baboy na baboy. Kaya lang, sabi rin naman, may punto rin eh. She is maybe the practical woman for the job. Bakit? Kasi wala talagang tamang ginagawa si Bongbong Marcos eh. Di ba? Tama ba? O mali? Walang tamang ginagawa si Bongbong Marcos. So, kung ang gusto mo ay matinong PCO na i-discuss yung about sa tama ng gobyerno, ano i-discuss ng PCO? Wala, di ba? So, since ang presidente, kadalasan walang accomplishments, kadalasan kapalpakan, kadalasan kaduwagan, duwag harapin ng drug test, duwag harapin ng corruption, duwag harapin ng magnanakaw sa pamilya niya. So, hindi ka kukuha ng pwedeng matinong PCO. Tama. Kasi wala siyang sasabihin. Oh. Kailangan nakukunin mo PCO pang bardagulan. Pang bastusan. Ano kukunin mo? Di vlogger. Tama. Kailangan ng laban sa kanal. Kahit yan ay opisina ng presidente, dapat ang laban sa kanal. Kasi pag dinala mo ang laban sa isang hotel o ang laban ay sa isang opisinang matino, ano sasabihin? Wala. Nandito tayo sa kanal. Diba? Marami. Asaran ng laban natin. Diba? Ganun lang yun eh. So, kaya andyan siya. Ang problema niyan, nababoy ang PCO. Ang opisina ng PCO. Magkakaroon talaga ng imahe ang PCO. Sa bagay, pati naman ng Office of the President, nababoy eh. Lalong napasama ang Office of the President. Ang imahe ng Office of the President, lalong napasama. Sa bagay, ganun din ang Congress. Ang Speaker, nababoy din yung opisina eh. Yung imahe nila, lalong nababoy. O di magsama-sama na kayong baboy. Ha? Pakinggan natin si Claire. Totoo naman, admitted na hindi kami pwede maging best friends. Oh, bakit hindi daw sila pwede maging best friend? Kasi hindi rin ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential Oh, hindi daw siya corrupt. Oh, ano ang ibig mo bang sabihin? Ano bang hindi corrupt? funds. Ayun, ulitin natin, ha? Oh. Ganun ako mag-isip. At hindi rin po ako corrupt. Wala akong confidential funds. Ayun. So, pag kami confidential funds, corrupt. Hindi inamin mo. Dulas ka. Sino pa yung nakamalaking confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tama o tama-tama. Kung hindi man siya pinakamalaki, magwawala yung kanyang pamilya. Tama. So kung ang issue mo corrupt dahil may confidential funds, napanood ko na to. Mag-iingat ka sa kakasalita ha. Hindi, this is very dangerous. Okay? Meron tayong kakilala. Alam kong kakilala nyo rin tong tao na to. Anong sabi niya? Hindi niya diniretso ha. Pakinggan nyo mabuti. Hindi niya to diniretso. Pagkatapos tinanggal siya. Ano sabi niya? Lahat ng adik pangit. Naalala niyo yung sinabi? Kakatalaga lang sa kanyang PNP chief. Nagbanggit ng masamang salita. Lahat ng adik pangit. O yun, tinanggal siya ng pangit. Mag-iingat ka, Claire. Mag-iingat ka sa sinasabi mong yan. Kasi, parang napapaamin ka eh. At tinatamaan yung amo mo. Ano naman sinabi niya? Hindi siya corrupt. Bakit? Wala siyang confidential funds. Sino bahari ng confidential funds? Hindi yung amo mong adik. Tapos ang istorya. Ay! Nga pala disclaimer. Hindi ako nagsabing adik yung amo mo. Kapatid niya mismo. Nag-aalmusal nga daw ng marijuana yun eh. Nagbabalita mula. Next po tayo. Pakinggan natin. Okay? Coach, baka mali ka. Ha? Si Sarah lang ang may confidential funds. Pag-usapan natin. So, pag-usapan natin. Usapang confidential funds. Corrupt pag may confidential funds. Do you believe the Vice President should explain, or were you at least curious with what has come out in the House hearings of names that were in the receipts like Mary Grace Piato? So, sabi niya, kausap niya dito si Subiri. Hindi ba kailangan mag-explain si VP Sara about doon sa Mary Grace Piatos? Or, hindi ka man lang ba na-curious? Diyan sa Mary Grace Piatos na yan? Those names of fruits, people, didn't you think as a senator that there were possibilities of corruption in that whole process? Kasi ang pangalan daw, ang laman daw ng pinagbigyan ng confidential funds ay
Mary Grace Priatos, etc., etc. As former Senate President, we had access. They always give the Speaker of the House and Senate President access to all these confidential funds. So much so that I opened it up to Senator Risa and Senator Coco. Nako! Okay? So, merong access sa confidential funds ang Senate President at saka Speaker of the House. Tama or tama-tama? Pero, nung siya ay Senate President, binuksan niya kay Risa Ontiveros. So, alam ni Risa Ontiveros ang issue. Pati si Coco Pimentel. And to my colleagues who wanted to see all these documents. Because pumuputok na yan eh. Wala pang away, wala pang gulo yung Marcos Duterte. According to the intelligence community, according to people who are actually using confidential funds, they never put the actual names because of the idea that it's confidential. But my... So, barado na agad si Karen. Okay na. Hindi talaga nilalagay dyan. Anong punto ni Zubiri? Sa confidential funds, hindi talaga nilalagay yung pangalan. Why? It's confidential. I mean, how stupid are we Filipinos? We are trying to impeach BP Sara doon sa confidential funds. Andun na nga yung salita. It is confidential. Actually, hindi nga pwedeng banggitin ni Sara yun. It's because it's confidential. Pag binanggit niya yung pangalan, totoong pangalan, siya pa mandidimanda. Why? It's confidential. Papaulit-ulit tayo. The word is there. It's confidential. Alam mo, parang kayo yung kaibigan ko eh. Ano? Titignan nyo, may kaibigan kayong ganito. Alam mo, pare, confidential lang, huwag mo sasabihin ha. Sasabihin niya doon sa iba, why pare, sabi ni Coach Soli, ganito ka raw. Confidential lang, huwag mo sabihin sinabi ko. Gago! Confidential nga. Ano bang mahirap intindihin sa confidential? Kailangan pa bang... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...